Hallelujah. So napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ngayon nga po ay huling linggo po ng buwan ng Nobyembre. So tapos po tayo sa pagpapasalamat. Amen. Pero bago po tayo matapos sa pagpapasalamat, ito po yung pagtatapusan natin. Amen. The roots and fruit of a thankful heart. So, mga kapatid, bago po tayo lumako sa panangaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Tunay na wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na nag-iisa. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang Diyos na sa amin ay nagpapala. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, salamat sa kagalingan, at sa kabuuan, salamat sa buhay, Panginoon. At ngayong umaga, sa amin pong muling pagdako sa iyong mga salita. Turuan mo po kami, Panginoon, upang ang mga salita mo ay aming matutunan, kasangkapanin, ang iyong alipin, ang kanyang labi, ang kanyang isipan, upang maging daluyan ng iyong mapong pagpapala. Panginoon, sa mga kapatid ko po, hinihiling ko po, Panginoon, bigyan mo po sila ng kaunawaan sa iyong mga salita. Buksan ang kanilang puso't isipan upang ang katotohanan ay sumikat sa kanila, Panginoon. Magliwanag ang buhay upang ang tagumpay ay aming pong makamit. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen. Amen. Praise God. So pag-usapan po natin ang ugat at bunga ng mapagpasalamat na puso. Amen. So inihahalimbawa po ito sa isang punong kahoy na kaya nabubuhay dahil nga po may ugat at kaya namumunga dahil nangarin po sa mga ugat na nakakapit nga po sa lupa. So isa po sa mga one of the common tolerated sin among those who profess to know God is the sin of ingratitude. So isa po sa pinaka madalas na isinasawalang bahala sa mga nagsasabing sila ay mga nakakikilala kay Kristo ay ang kasalanan po ng kawalan ng pagpapasalamat. The sin of ingratitude. Tungo sa ating mapagpala at makapangyarihan Diyos. Amen. So mga kapatid, yan po ang kasalanan hindi talaga natin minsan namamalayan na nawawalan na po tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi ko nga po alam ano pang bagay ang nakapagpapasalamat lamang tayo sa Diyos. Pero natitiyak ko po yung mga bagay pong mga pambihira na mga nangyayari. Yung mga unexpected natin na mga nangyayari sa buhay po natin na meron pong malaking epektong kagalakan sa ating mga buhay. Pero ano naman po yung mga biyaya na nagaganap o ibinibigay ng Diyos sa araw-araw na minsan naniniglect natin. Yung paghinga mo, di ba napapasalamatan mo ba yun? Sa totoo lang, napapasalamatan ba talaga natin? Wow, I doubt. Sana napapasalamatan. Kasi, yan po yun. Ako nga po guilty din dyan eh. Minsan, akala ko kasi, basta ako huminga, okay na yon. Pero hindi ko po naisip yung nagbibigay ng hininga. Oh. Ibig kong sabihin mga kapatid, kailangan po tayo mga Kristiyano ay maging sensitibo sa pagpapasalamat sa Diyos. Yun lang nakakatayo ka pa, pasalamatan mo na. Ako po nagpapasalamat kahit pera yung na. Amen. Sa totoo mga kapatid, masakit talagang tumayo. Pero okay lang yon. Dahil binigyan ako ng Diyos ng buhay at alam ko ang buhay ay meron laging layunin. May purpose po ang buhay.
At kung hindi natin ito gaganapin, yung layunin ng buhay, magiging walang kwenta ang buhay po natin. Para lang tayong mga hayop na nabuhay. Na pagkatapos mabuhay, mamamatay, walang kwenta. Amen. Ang tao po iba sa hayop. Kaya mali na naman ang itinuturo ng siyensya na tayo ay nanggaling sa unggoy. Ang unggoy po hayop. Amen. Hayop yun. Ang classification ng unggoy ay hayop. Maging ang tao ang classification talaga sa science, Homo sapiens. Hindi po ba? Ano yun? Oh, di ba? Kaya binubura ko na sa isipan ko yung siyensya. Ang pinapa-error ko na lang yung konsensya. Amen. Kasi sabi ng konsensya ko, hindi ako hayop. At ganun din siguro kayo. Hindi kayo mga hayop. Kayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Amen. So mga kapatid, eto na. Ingratitude is one of the sin which plunge. Pag sinabing plunge, ito yung nagpaon sa atin sa lalo pang mga kasalanan. Romans chapter 1, verse 21. Anong sabi? Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinaramalan bilang Diyos, di pinasalamatan man. Sa halip, nagkakahanga sila sa mga bagay na walang pagkulugan, kaya't nagdilim ang mga nilang pag-iisip. Okay, sa 21 muna tayo. Because, sabi dyan, sapagkat, bagaman, nakikilala nila ang Diyos. So lahat po ng tao nakakikilala sa Diyos. Amen? Meron tayong kinikilalang Diyos natin. Hindi ko po alam kung totoo yung Diyos ninyo o hindi. Pero meron kang kinikilalang Diyos. At dito, sinasabi ni Apostol Pablo, pero yung Diyos na kinikilala nila, hindi nila pinasasalamatan. Amen? Jesus tayo ng Jesus, pero hindi naman natin mapasalamatan ng Panginoon. Amen. Kasi iba po yung pagpapasalamat sa bibig lang. Tama po ba? Kasi mahirap patunayan ang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan lang ng salita. Amen? Sige nga, napakadali sabihin, I love you. I love you, Lord. Diba? Kung ang bibigyan ng mga tao, I love you, Lord. Hindi lang I love you, Lord. And I lift my voice. Diba, tinataas niya pa yung boses niya? Pero tayo ba? Pag magpuli pa tayo sa Diyos, sinisigaw ba natin? Oh. Pastor, no need na. Nasa modernong panahon na tayo. Meron ng microphone. Di sa microphone ka na lang sumigaw. So mga kapatid, ito yan, hindi nila pinasalamatan ang Diyos. Kaya naman, ang kanilang mga walang kwentang isip ay pinangdilim ng Diyos upang hindi nila maunawaan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Di ba? Kasi ang pakiwari natin, ang Diyos natin, hinihingian lang lagi. Pag may problema, anong hinihingi sa Diyos? Solusyon. Pag walang makain, ang hinihingi sa Diyos, pagkain. Pang walang pambayad sa bill ng kuryente, Lord, bigyan mo po kami ng pambayad. Kumusta kaya? Ang Lord ninyo, sinusunod niyo ba? Amen? Sinusunod ba? Amen. Pag sinabi ng Diyos, huwag ninyong kaliligtaan ang pagkakatipon katulad ng ginagawa ng iba. Marami na tayong dahilan. Lord naman eh. Alam mo na yan, Lord. Hindi ka talaga nawawala sa puso ko. Wow! Lumang dahilan na. Wala na ba kayo naisip na iba? Na bago? Kasi walang dahilan para hindi tayo makisama sa mga pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Nasabi ko na sa sarili ko, hanggat kaya ko, hanggat humihinga pa ako at kaya pa ng katawan ko, sasamba ako sa Diyos kasama ninyo.
Amen. Sasamba ko sa Panginoon. Mga kapatid, nakakalungkot. Naalala lang ng Diyos kapag may mga kalamidad. Amen. Punong-punang simbahan kapag may malakas na bagyo. Kaya nga, pinatunayan ng Diyos, sunod-sunod na bagyo darating sa inyo. Diba? Naalala ng mga tao ang Diyos. Kahit sa FB, makikita mo, ipanalangin natin. Sabi ko, kalukuhan nyo. Diba? Kailangan pa bang sabihin yan? Ang totoo, yung naglagay noon, hindi talaga nananalangin. Amen? Bakit kinakailangan pang ilagay? Ano, pinapakita nila na nananalangin kayo? No need na. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung ikaw nga ay nananalangin. Amen. May mga sandali tayo na talagang may time tayo para manalangin. Ang tanong, sinusunod talaga natin. Diyos lang ang nakakaalam. Hindi ako narito upang kayo ay hatulan. Ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Nawa, maging tapat po tayo. Hindi naman sinasabi na ubusin mo ang isang oras sa pananalangin mo kasi isang oras yung takda sa atin, di ba? Pwede ka namang manalangin ng mga 30 minutes, then bubulin mo ng kalahating oras para pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Amen. So lahat po ay paglilingkod sa Diyos. Amen. Pwede kang magsumulat ng kung ano-anong mga kaisipan mo patungkol sa nabasa mong talata ng Diyos. Amen. Pwede po yun. Kasi hindi naman talaga purely prayer. Kasi ang prayer po, sa totoo lang, pakikipag-uusap, pakikipag-ugnay natin sa Diyos. Maraming paraan. Okay. So sa verse 24, pakibasa po. Romans 1:24. Kaya pinayaan na sila ng Diyos sa kanilang pangunging pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalala sa isa't isa. Yan. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. So maliwanag, ibinigay na sila ng Diyos. Kumbaga sa salita natin, ibigay ang hilig. Yan ang gusto mo, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Kasi matigas ang ulo mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Kahit na masama ginagawa mo, hahayaan ka ng Diyos sa kasamaan. Kasi aanihin naman ng katawan mo yan. Diba? Bakit may AIDS? Ang tanong. Oh. Kasi kasalanan. Hinayaan na lang ng Diyos. Ibinigay sa mga tao ang hilig nila. Kaya ito na, dishonor na nila. Winalang halaga na nila ang kanilang katawan. Diba? Ibinubuyang yan ng mga tao ngayon ang katawan nila. O, nagpo-post, nakahubad-hubad pa. Akala mo, macho-macho. Bakit? Sino pinapakitaan mo ng malalaki mong muscle? O, diba? Huwag ganun, mga kapatid. Don't dishonor your bodies. Paano ba natin mapapawalang halaga ang katawan? Kung ano-anong inilalagay sa katawan. Di ba? Kalinis-linis ng ipinanganak nung mamatay, punong-puno ng tato. O, di ba? Linis-linis ng katawan nung ipinanganak. Ang makikita mo lang patik-patik niya yung mga nungal niya. O, di ba? Okay lang yun kung meron, pag ikay tumanda na, marami ka ng mga freckles sa katawan. Tulad ko, hindi po mga tattoo yan, yung mga brown na yan. Oh. Kasi tumatanda na po, mga kapatid. Hayaan na natin yan. Natural po yan. Pero yung tattoo, hindi po natural. Isipin mo, nagpatattoo ka, nagbayad ka pa. Ngayon, pag may problema yung kamag-anak mo sa dugo, hindi ka na pwede mag-donate. Kasi marumi lang dugo mo. Oh. Di ba mga kapatid? Sino ngayon nagdudumi sa tao? Di ang tao, di naman. Amen. On the other hand, believers are commanded to give thanks. So bilang mananampalataya, tayo po ay inuutusan
na magpasalamat sa lahat ng bagay. 1 Thessalonians 5:18, ano sabi? In everything, sa lahat ng bagay, tayo ay magpasalamat sapagkat ito ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Okay, sa lahat ng bagay. Pag sinabing sa lahat ng bagay, maging yung mga pangit na nangyari sa buhay natin, pasalamatan natin. Stop, pwede ba? Pasalamatan ko pa. Tama po, pasalamatan natin. Kasi, kung wala pong pangit, paano natin ma-appreciate yung magagandang bagay na ibibigay ng Diyos sa iyo at papalitan yung pangit na nangyayari sa iyong buhay. Tama nga po si Sister Ken kanina. Siguro kung wala sakit ang anak ko, sasabihin niya, o sinabi niya, baka hindi kami makatatawag sa Panginoon. Totoo yun. Lahat po kasi may dahilan eh. Hindi naman ibibigay sa iyo ang isang bagay na walang dahilan. Kumbaga random lang, pangalan ng sino tamaan, kung sino ang pabigyan po ng pagpapala. Hindi ganun yun. May dahilan ng Diyos. Amen. At yan po ang gusto kong bigyan po ng diin. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. Yung pagparito mo, may dahilan yan. Maaari ito na ang pagkakataon upang buksan ng Diyos ang isipan mo. Amen. At ma-realize mo na ikaw ay dapat naglilingkod sa Kanya. Amen. Diba? Nakakapanghinayang yung matanda na tayo, saka lang natin nakilala ang Panginoon. Although, okay pa rin yun. Kahit pa paano, nakilala mo pa rin ang Panginoon. Pero mas masarap, sabi ko nga kahapon sa mga kabataan, mas mainam yung nasa kabataan ka pa lamang, nakilala mo na ang Diyos sapagkat magagamit mo ang buong buhay mo, ang prime ng kalakasan mo para maglingkod sa Diyos. Amen. Kaysa maglilingkod ka sa Diyos, naghihinalo ka na lang. Oh, Panginoon, tinatanggap ko kita. Ikaw tagapagligtas ko. Patay. Oh. Gusto niyo ba yun? Ang dami niyang sinayang na panahon sa buhay niya. Naalala lang ng Diyos nung naghihinalo na. Mabuti nga, nakahingi pa ng tawad. Kung hindi, alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, maraming tao mamamatay na lang, ayaw pang mamatay. Diba? Sinasabi ng mga kamag-anak, lumabang ka, lumabang ka. Sabi ko, hindi na. Magsarado na ako, hirap na ako. Bakit nga kayo, gusto niyo lumabang pa? Lumabang ka pa, mabubuhay ka pa. Ayun to. Hindi naiintindihan kung ano ang buhay. Akala nyo ang buhay ito lang? Hindi po. Ang totoong buhay sa kabila. Ito, preliminary lang. Kumbaga, practice lang yan. Amen. Hindi ko totoong buhay. Payag ka ba na habang buhay kang may maintenance? O habang buhay kang may rayuma? Ayoko doon. Kaya salamat may kamatayan ang tao eh. Dahil matatapos din naman ang kahirapan ng buhay. Di ba, sister? Matatapos din ang kahirapan natin. Amen. Pag namatay ka na, tapos na. Lalo na pag nasa Panginoon ka, wow, ginhawa, magpakailan pa man. Amen? Kaya, tayo po dapat ilagay sa puso, dito, sa puso, at itanim sa isip ang katotohanan na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas. Ngayon, paano ba natin maaabot yung pinakaugat para mamunga ng pagpapasalamat sa lahat ng panahon? Yan. How to sink down roots. Doon na tayo sa how to sink down roots. Practice na natin yan. Okay. How to sink down roots that will produce thankfulness in us at all times. And the fruit which thankfulness produces. So kinakailangan daw ugatin natin. Bakit nga ba tao nagpapasalamat? Ano ba yung ugat ng ating pagpapasalamat? Siyempre may dahilan yan. Amen. May dahilan po. May ugat yan kung bakit ang tao nakakapagpasalamat.
At the moment God has given David a time to breathe. So, noong panahon po ng si David ay binigyan ng panahon na makapagpahinga, makapag-breathe, kumbaga, makahinga ng maluwag, kumbaga, kalmado ang kaharian. Wala muna tayong laban. Okay. Yeah. During that period of rest and calmness, David thought to build a house for God. So, sa panahon ng kanyang pamamahinga, naisip po ni David, ako nakatira sa palasyo, pero ang Diyos, walang bahay, walang matirhan, kundi tolda. Ako, permanente na. Nasa palasyo na po si David. Then, ang propetang si Nathan, o si Nathan, kung sa English mga kapatid, sinabihan si David, una, go ahead, sige, magpatayo ka. Pero, bumalik si Nathan, sinabi, naku, King David, sinabi ng Panginoon kagabi, bawal ka raw magtayo. Hindi daw ikaw ang magtatayo ng bahay para sa Panginoon. Sa palagay niyo, bakit bawal kay David magtayo? Sapagkat ang kamay po ni David, tigmak ng dugo. Kasi si David po ay warrior. Kabataan pa lamang nakapatay na kaagad ng tao. Kaya higanti pa, si Goliath, di ba? Pero bago si Goliath, marami na siyang napapaslang ng mga leon. Oh, isipin mo. Bata pa si David, mamamatay na. Sabi niya ng pinatay. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ikaw. So, but, dito tayo. God tell Nathan that He will build a house for David. Binaliktad ng Diyos. Yung sinabi ni David na itatayo kita, O Diyos, ng bahay. Ang sabi ng Diyos kay David, ako ang magtatayo sa iyo ng bahay. I will build you a house. And that His house and kingdom will endure forever. Pakibasa. 2 Samuel 7:6. Pagkatapos ng sambahayan, ang iyong kaharian hindi mawawagit sa aming pagdilim at mananatili ang iyong trono pagpakailanman. Okay. And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. So ito yung sinabi niya Diyos, ito yung pangako ng Diyos kay David. Di ba si David nangangarap, itatayo niya ang Diyos ng bahay, pero ang Diyos pala may plano para kay David. Itatayo kita ng bahay, at ang iyong paghahari ay walang katapusan. Di ba? Wow! Ang ganda. No? Kaya, may ang tanong, ano ba ang pangarap natin para sa Diyos? Oh. Ano bang pangarap natin para sa Diyos? Kasi, kung ano man yung pangarap mo para sa Diyos, susuklian ng Diyos yun. Amen. Higit pa sa yung iniisip. Kasi si David hindi niya mainisip yun eh. Na yung kaharian niya, pahahabain talaga niya, pahahabain niya. Kasi noong pong panahon, madali lang magpalit ng hari. Pag nagkaroon po ng kodeta, tanggal ka sa pagkahari mo. Dahil may mga rebelde kang general, kukunin ng persahan ang iyong pagkahari. O di ba? O kaya yung mga kalapit bansa mo, sasakupin kayo, mawawala ang pagkahari sa iyo. Pero pangako ng Diyos kay David, ang iyong kaharian ay magiging magpangailanman. Wow, grabe. Anong ibig sabihin nito? Hindi po naiintindihan ni David yan. Marami tayong mga nagaganap sa buhay natin, hindi nga natin maintindihan din. Diba? Hindi natin maintindihan bakit ako nagkakaganito. Sister Jenny, hindi mo naiintindihan kung bakit inilagay ng Diyos ang batang yan sa inyong mag-asawa. Diba? Hindi natin alam. Ako nga rin, hindi ko lang alam. Ako nangingialam. Lord, bakit nga po ba? Tinatanong ko rin niya sa sarili ko, Panginoon, bakit? Pero may tugon ng Panginoon na inilalagay sa isip ko, anak, sino? Ibibigay ko yan para kayo turuan. Turuan kayo maging mapag-pasensya. Turuan kayo na maging mapagmahal. Diba? Lahat may dahilan eh.
Kapag naintindihan mo ang dahilan, mawawala ang pag-aalinlangan mo sa Diyos. Amen. Woo! Hallelujah! Ganun po kamakapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun po siya mangusap sa kanyang mga anak. Amen. Then, salbaho. God promised that the Messiah will come from David's descendant, na tinatawag kong Davidic Covenant. So, ang Davidic Covenant, ibig sabihin niya, yun yung tipan ng Diyos o pakikipag-ugnayan ng Diyos, pakikipag-usap ng Diyos, pakikipagkasundo ng Diyos kay David, na mula sa kanyang angkan, magpapasimula ang walang hanggang pag-ahari ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay dumating sa angkan ni David. Amen. Nasa lineage po ni David ang ating Panginoon. Kaya nga po, ito yun. David's response was to be overwhelmed with gratitude for God's goodness toward him. Pag sinabing overwhelmed, ibig sabihin diyan, napupustos ka, nalulunod ka sa kagandahan ng Diyos, sa kapangyarihan niya, na halos mahimatay ka. Amen. Overwhelmed. Sobra-sobra. Diba? Sobra-sobrang kagalakan mo sa Panginoon. Amen. God say no to David. Diba may plano si David? Itatayo ko ang Diyos ng bahay. Diba? Isang positibong kaisipan. Kasi maglilingkod ako sa Diyos eh. Itatayo ko siya ng bahay. Pero sabi ng Diyos, no. Hindi ikaw. Ayaw ko, sabi ng Diyos. Ayaw ko na ikaw. Ano kaya mararamdaman doon kung ikaw si David? Di ba magtatampo ka? Lord naman, ano bang puso ko, Panginoon? Di ba? Talagang gustong-gusto ipagtayo ka ng templo. Pero sabi ng Panginoon, hindi. No. Tayo, ayaw natin ng sagot ng Diyos na no. Tama? Gusto natin lagi yes? Kasi alam natin, akala natin sa sarili natin, tama ang ating mga pinagpipray. Tama yung kahilingan natin. Pero sa paningin ng Diyos, mali. Kaya ang sagot, hindi. Ilang beses ka nang nanalangin ng Panginoon, patamayin mo po ako sa loto. Ang tanong, tumataya ka ba? Eh, di tataya, pastor. Wag. Hindi nyo makukuha ang Panginoon sa pataya-taya. Hindi sa pagtaya makukuha ang tagumpay. Ang tagumpay ay makukuha sa pagtyaga. Hindi sa pagtataya. Amen? Magtyaga ka sa Panginoon. Amen. Di, pastor, magtsatsaga ako sa pagtataya eh. Aabutin ako ng isang dekada sa katataya. Hanggang ngayon, pastor, wala pa rin panalo. Kahit baliktaya, wala. Naririnig ko lang at ako'y umuusisa. Amen. So ngayon mga kapatid, eto na tayo. God say no to David's plan and dreams. David wanted to do visible things for God, but God said no. Instead, He promised something that David would not see in his lifetime. So, ang tugon po ng Panginoon kay David ay makikita mo, hindi mo makikita sa buong buhay mo ang kasagutan ng Panginoon. Kasi 1,000 years bago isinilang ang ating Panginoong Yesus, patay na si David. Amen. 1,000 years na wala ang nakakaraan. So wala na po si David. So hindi niya nakita ang pagsilang ng ating Panginoon. Amen. So, this puts David in a situation wherein he could be easily disappointed. Diba? Pag narinig mo ang sagot ng Diyos no, diba?
Mawawalan ka na ng galang manalangin. Disappointed ka na. Bata, pag-pray. Wala naman pala sagot ng Panginoon eh. O diba? O kaya magagalit ka na. Kasi dininay ng Panginoon yung plano mo. Pero hindi naman masamang magplano. Dahil ang sabi nga po sa Proverbs, nasa tao ang pagpaplano, pero nasa sa Diyos ang pag-a-approve kung kinakailangan mo isagawa. Amen. Magplano ka lang. Antayin mong pumayag ang Diyos sa mga plano mo. Kung hindi pumayag, magbago ka ng plano. Baka mali ang plano mo. Amen. Gusto mong makapangasawa ng foreigner? Masamang plano yan. Ano yun? Gusto mo maging savior ng pamilya mo? Kasi gusto mong i-ahon ng pamilya mo sa kahirapan. Apa ang kailangan. Yun. Foreigner? Mag-asawa ka ng foreigner para ma-ahon. Hindi po. Hindi mo na kinakailangan i-ahon. Dahil kung talagang nasa sa Diyos ka, ang Diyos ang mag-aahon sa iyo. Amen. Amen. Hindi ikaw. Sabi ko. So mga kapatid, ngayon pag-usapan na natin yung roots. Ano ba yung ugat? A thankful heart comes from focusing on the sovereign grace of God. So ang pinakaugat talaga ng puso mapagpasalamat ay yung pong nakatuon ang ating pong mga puso sa ating Panginoon. Nakafocus sa ating Panginoon. Sa biyayang makapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi po dapat mawala yung grace, yung biyaya ng Diyos. Sapagkat alam naman po natin, nabubuhay tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen. Biyaya ng Diyos ang nagbibigay buhay sa atin. So, a thankful heart, focus on God, not on self. So, hindi po tayo nakafocus sa ating sarili. So, ang mga tao po ngayon, sasabihin ko na po ang totoo, nakafocus po sila sa sarili nila. Kaya may selfie, diba? Hindi na nagtawag ng kukuha sa kanya. Kinuha na talaga sarili niya. Oh, ganda ko, no? Oh, pogi ko, no? Ganun-ganun pa. Proud pa tayo. Alam niyo mga kapatid, yan po ang estilo ng sanlibutan. Kasi kahit di ka na mag-selfie, alam ng Diyos ang tunay mong kagandahan. Amen? Diba? Yung nagpapaganda, naiinggit sila. Taro ba ako? Naiinggit sila. Kaya sila nagpapaganda. Idol nila yung mapuputi. Diba? Mabuti na rin, nakawala na yata tayo sa Korean na eh. Hindi pa rin ba? Meron pa rin? Hanggang ngayon, diretso? Oh, wow, talaga grabe. Panatiko sa mga Koreano. Hindi ba alam mga Koreano yan? Lahat sila rito, okay? Oh. Sa atin din naman yung mga nagpapanggap na Koreano, mga Korean daw na Pilipino, lahat ritoke. Mga palalaki, mga pababae, ritoke. Sino mga original? Kami, walang mga pera. Tayo walang pera. Tayo ang original. Amen? Amen. Doon nga sa amin eh. Oh. Dati namin kapitbahay. Kung ano-anong pinaritoke na, natatawa nga lang ako. Sabi ko, kung kailan tumandaan na, sa kami paritoke. Oh. Bakit? Wala bang mapagranyan ng pera? Diba? Nagpapabutox, nagpapatuto ng kilay. Sa bagay, pangit naman talaga pag walang kilay, diba? Nakakita naman kayo tao walang kilay? Ako nakita ko sa TV nung nakaraan gabi. Wala nang kilay. Sabi ko, pangit pa ng tao walang kilay. Oo. Kaya sila nagpapatapo ng kilay. Bakit hindi na magpatanim ng mga buhok talaga dapat, no? Tinatanim. Hindi yung tato. Kasi halata mong tato eh. Nung nilapitan mo, sabi ko, ay tato. Oh.
At least hindi mabubura sa loob mo siguro. Kahit ako'y maligo, hindi mabubura. Hindi katulad nung eyebrow nyo, na ginuguhit na lapis. Sister Celia, meron na. Pinapatungan ko yan. Pinapatawa. Diba? Okay lang yan. Kasi sabi ko nga, pangit pag walang kilay. Kailangan may kilay din. Pero huwag niyong aahitin yung kilay nyo. Kaya inilagay ng Diyos siya, may purpose yan. Alam mo bakit? Kasi pag pinawisan ka, diba? Kaya nga yung mga tennis player, meron sila dito mga headbands nakalagay dito sa paligid ng ulo nila. Kasi pangsalag ng pawis na hindi pumunta sa mata. Kasi ang pawis, maalat, mahihilap yung mata natin. O, diba? So may purpose. Pero bakit ang ligote inaahil? Kasi pangit, Pastor. Ako nga rin, nag-ahit din ako kasi pangit. Mukha daw ano? Mukhang sanggano. Bakit ang sanggano ba eh? Ganun man clean ng mga sanggano ah. Oh. Pero huwag na tayo mag-focus doon. Sa puso na lang tayo, mga kapatid. Okay. So, think of where David was. Yan. He was king of Israel after years of hardship. So isipin na lang natin po si David. Siya po ay naging hari ng Israel after years of hardship. So, pagkabat inanoint na siya na maging hari ng propetang si Samuel, pero hindi kaagad siya naging hari. Amen? Kasi bata pa siya. Teenager pa na siya. Hindi kaagad siya naging hari. At gusto na siyang patayin. Hindi pa nga siya hari. Gusto na siyang patayin ni Hari Saul. Mabuti na lang, yung best friend niya, anak ni Saul. Sino best friend niya? Si Jonathan. Alam mo ba yun? Si Jonathan, ang best friend ni David. So, ito si David, naging hari, pagkatapos ang mahabang panahon ng paghihirap, marami siyang tinalong mga bansa ng kalaban. And he established comfortably in a nice palace. So, nakapagpatayo po siya ng napakagandang palasyo. Siya po ay naging bantog, naging makapangyarihang lalaki. He could have become self-focused. Pwede siyang maging self-centered. Kasi nasa kanya na lahat eh. Di ba? Ang asawa niya, hindi ko lang mapila, siguro mga 5 lang. O 4. Ganon. Hindi niya ginaya yung anak niya si Solomon. Si Solomon, 1,000. So, ganun lang po ang asawa ni David. With no concern for the things of God. Wala. So, pwede po siya, kasi pag ang tao po ay self-focused na, naka-self-centered na siya, wala na siyang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Pero hindi ganoon si David. Amen. Kahit na po siya matagumpay, laging iniisip ka pa rin ang Panginoon. Okay? So, nawa tayong lahat na narito, bagamat tayo ay matagumpay na sa buhay, huwag nating iwawalay ang ating Panginoon sa ating mga kasalanan. David's heart was focused on God. He had a burden, he had a burden for God to be at the center of his nation. So ito po yung iniisip lagi ni David. Kinakailangan sa Israel, ang Diyos ang maging sentro ng pagpupuri at pagsamba ng mga tao. Amen. So kung ang nais po natin maging sentro ang Diyos, hindi natin papayagan ang ibang mga relihiyon na mamayagpag. Amen. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari ngayon sa Amerika. Amen. Kasi si Trump na ngayon ang presidente. Di ba? Si Joe Biden, Katoliko po yun. Sa history ng Amerika, 2 pa lang ang Katoliko naging presidente. John F. Kennedy, then Joe Biden. Lahat po ay mga protestante. Isa na po dito si Trump. Pero si Trump, kung titingnan mo, nakikita mo, ano, bumanda na ang mga illegal agent sa Amerika. Lalaya sila. At maraming Pilipino doon, nagbabalang na umuwi sa Pilipinas. Kasi kung mga illegal kayo, uhulihin kayo. Amen. Ayaw ni Trump
na may ibang lahi sa kanila. Amen. Parang sa Israel din, ayaw nila. Kung gusto mo, halimbawa, Pilipino ka, pumunta ka ng Israel, tanggalin mo pagka, ano mo, maniwala ka sa kanilang pinaniniwala ang Ebeniya. Amen. Pero sa Israel po ngayon, kahit Arabs ka, pwede ka. Kahit Pilipino ka, pwede. Kaya nakita ko ako, Pilipino sundalo, babae pa ha, sundalo ko sa Israel. Magandang babae yun. Sundalo ng Israel. Kasi, siguro, napamahal na sa kanya ang bansang Israel. Maraming Muslim, pero sundalo ng Israel. Kasi hindi naman sila naniniwala kay Allah. Paniwala nila, eto, sa Diyos ni Abraham. Amen. So, natitiyak po ako, hindi na sila mga Muslim ngayon. Ang tawag sa kanila mga Arabs na lamang. Amen. So, mga kapatid, ito po. Saan ba ako? He wanted to build a temple to elevate God to His proper place. So, ito mga kapatid, bilang mga Kristiyano, katulad po ni David, si David po, gusto niyang itaas ang Panginoon sa buhay ng kanyang bansa. Kaya kinakailangan niya magtayo ng templo. Tayo mga Kristiyano, hindi naman natin kinakailangan magtayo ng templo para sa Diyos. Kasi ang Diyos mismo ay ginawa tayo kanya templo. Kaya tayo dapat maging maingat na ngayon. Amen? Sa ating pamamaraan ng pamumuhay. Kasi templo tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo ba nalalaman na si Kristo ay nasa sayo? Amen? Nasa sayo na si Kristo. Dapat pinapatunayan natin para lang itong panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Sa isip, patunayan mo sa isip mo, sa salita mo, patunayan mo Kristiyano ka, na kay Kristo ka, at sa gawa mo, kinakailangan patunayan mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Madali lang sa salita. Ang isip hindi ko alam kasi hindi ko naman nakikita ang isip nyo. Pero yung gawa, nakikita. Kaya kinakailangan ipakita sa gawa ang pananampalataya. Kaya sabi nga ni Santiago, ang pananampalataya walang gawa ay patay. Amen. Paano maniniwalang Christian ka? Hindi ka naman dumadalo pag-araw ng linggo. O, di ba? Sasabihin mo, uy, born again ako. O, bakit nandito ka, kapatid? Ay, alam na nun siya. O, wala, hindi tayo pwede magdahilan ng ganyan sa Panginoon. Si Pastor may intindihan ka. Kasi hindi alam ni Pastor yung laman ng puso at isip mo. Pero ang Panginoon, alam. O, diba? Kasi si Pastor, ayaw na rin bumatol kasi ayaw na rin katulan siya. Pero ang Diyos, siya ang hukom, siya talaga hahatol. Kaya pwede siya bumatol sa atin. Amen. So, kaya nga mga kapatid, dito po, may dahilan kung bakit hanggang ngayon, tayo po ay nakikipaglaban. We wrestle with ungratefulness. Diba? Hanggang ngayon, nakikipaglaban tayo. Bakit nga ba hindi ko mapasalamatan ng Diyos? O diba? Bakit? Porque ba masarap ang kinakain ko? Diba? Isa pag gutom na gutom ka na, tapos ang sarap ng pagkain mo, nakalimutan mo na mag-pray. Nasa kalagitnaan ka na, wah, Lord, sorry. Hindi ako nakapagpasalamat sa iyo. O, diba? Bakit? Bakit nilantakan mo na una ang mga pagpapala at hindi nagpasalamat sa nagpala? O, Pastor, gutom na eh. Ha? Di ba ang sabi ka ni Apostol Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, maging kagutuman man
Oh, bakit? Gutom? Gutom lang yan. Pag nakakain ka, mabubusog ka din. Ano ba naman yung makapag-pray ka na 5 minuto? Pastor, ang haba. 5 minutes? Mamaya pagdilat ko, wala na yung pagkain. Huwag kayo sa amin mananalangin ng 5 minuto. So nakalatag na lang ang pagkain nyo. Baka pag-dilat ng mata nyo, yung isda kalahati na lang, nakain na ng mga pusa. Sa amin po, pag nagpipray ka rin isa, nakadilat ang mata. Panginoon, salamat po. Kasi may sumusungkap ng pusa. Okay lang po yun. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon pag nanalangin kayo, pumikit kayo. Ibig sabihin, yung isip nyo lang, kinakailangan nakapokus sa Panginoon. Amen. Okay. Yan po yung pagpasok sa silid. Nakapokus ka sa Diyos. Pero parang hindi yata nakapokus, nakatingin pa rin sa pusa. Mabuti pa kaya, wala mo lang paghahain gagalawin. O, di ba? Parang walang magalaw yung mga pusa. Okay. So, ang rason po kung bakit hindi tayo nakapagpapasalamat kasi nakasentro tayo sa ating sarili. Diba? Kaya naman ako yumaman dahil masipag ako, dahil nag-aral ako, dahil nagpunyagi ako, talagang nagtiis ako. Diba? So may dahilan kung bakit siya yumaman. Pero hindi niya alam yung dahilan na mas malalim kung bakit siya yumaman. Sa payamanin ng Diyos. Amen? Pero kung yumaman ka na wala ka sa Panginoon, isang bagay lang, ang katotohanan. Ang kayamanan mo, hindi galing sa Diyos. Santiago, ano sabi ng Santiago? Every good gift is from above. Lahat ng mabubuting biyaya galing sa Diyos. Pero kung yung biyayang yun, napasama ka, hindi mabuti yun. At kung hindi mabuti, saan kanino nanggaling? Kay taning. Oh. Kay taning. Kasi si taning magnanakaw. Ginanakaw niya ang biyaya ng Diyos at ibinibigay sa kanyang gusto rin pagbigyan. Pero galing sa Diyos lahat yun. Ninakaw lang, ni taning. Magnanakaw sa Satanas. Kaya huwag kayong magpo-post nang hindi nyo naman sariling content. Diba? Kaya nga yung iba nagsabi, pwede pong ma-post, magpapaalam doon sa may-ari. Diba? Tayo sanay na ngayon Sabi nga, may nabasa akong mga comment, huwag kang magnanakaw, pre. Huwag kang magnanakaw ng content ng iba. Oh. Pero yung live gospel, pwede nyo yung i-repost. Kasi hindi naman akin yun sa Panginoon. Amen? Pwede yun, kahit sino pwede. Ito nga ako, bakit walang nag-repost? Kung meron na, isa, dalawa. Wala Kasing share yung ano ko. Basta wala kasing share. Wala pa share. Kaya ako po kinakapit ko. Kaya ako pala. Now I know. Kinakapit ko bago nakapit ko. Wala pala share. Paano ba magkakaroon na? Mamaya na lang, hindi. Medyo na Okay. Letter B na tayo. Okay, letter B. A thankful heart is submissive to God. So, ang mapagpasalamat daw na puso ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Una, sa letter A, ang mapagpasalamat na puso nakafocus sa Diyos. Ikalawa, ang mapagpasalamat na puso nakasubmit, nagpapasakop sa Diyos. David wanted to build a temple. God said no. So napakasakit mong sagot ng Panginoon yon para kay David. Sasagutin ka ba naman ng Diyos? No. Diba? Naku, ang motibo mo naman mabuti kasi ako nakatira sa bahay na bato. Ang templo sa Toldala, parang unfair. Sabi siguro ni David sa sarili niya. Diba? Unfair to. Nakatira lang ang Diyos sa ganung Tolda.
Pero may plano pala ang Diyos. Para doon. Hindi siya ang gagawa, kundi yung anak niya, si Solomon. So yun po yung plano. So, kasi ang desire po ni David, right, his motives were pure, but God said no. God's denial sometimes wrath some other wonderful promises. So, minsan kasi, pag sinabi ng Diyos na no, nakabalot lang pala sa no. Pero, meron talagang mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Yan. May magandang plano ang Diyos para kay David. Ito. Pwede po siya ma-disappoint na magdadala sa kanya para sa depression. So, di ba pag na-depress ka na, ano na? Di ba mag-iiba na ang takbo ng isip mo. Depress ka na eh. Kasi hindi lang stress, depress na. Mas matindi na yun. Depression. Sa ating panahon ngayon, kinakailangan mo na ng psychologist. Amen. So, ito pa. He could sulk and felt sorry for himself. Diba? Magmamakto ka na, magmumukmo ka na, sabihin mo, wala pala. Lahat pala ng iniisip ko para sa kabutihan ng Diyos, ayaw niya. Diba? Parang disappointed ko talaga. He could be angry. So pwede siyang magalit. And then turn to self-indulgence. Total, ayaw mo? O Diyos, ayaw mo? O sige, magpapakalulu na lang ako sa bisyo. Kasi ayaw naman ng Diyos tanggapin eh. Hindi pagpapatayo ko ng 10 million para sa templo, ayaw ng Diyos. Ubusin ko na lang sa pagpapabae, sa pagsusugal, o sa pag-iinom ng alak, sa lahat ng bisyo, self-indulgence, para lamang masud. Anong ibig sabihin niya? Para maibsan ang ano, ang sama ng loob ng nararamdaman. Diba? So, magpapaka-sasadlak ka na sarili mo sa mga bisyo. Pero si David ko hindi ganyan. Alam niya. Kasi tinawag na po siya ng Diyos na a man after his own heart. Ang lalaki na hinango sa puso ng Diyos. Yan po si David. Ibig sabihin, nandun talaga sa puso ni David ang pagmamahal niya sa Diyos. Okay. Then, saan pa po? How about you? Ang tanong na, ano na patungkol sa'yo? Ano na ba ang plano natin? What do you do when God's plan runs counter to your plan? Anong gagawin mo kapag ang plano mo o may ibinigay sa'yo ang Diyos na plano niya taliwas sa plano mo? Anong gagawin mo? Pagkagalit mo sa Diyos? Dapat hindi. Kasi yung pag-unawa natin at paningin natin na tama para sa atin, sa Diyos pala, mali. Bakit? Kasi tayo ay may limitasyon. Hindi natin alam yung mga mangyayari sa hinaharap. Ang Diyos alam niya. Kaya, kung gusto ng Diyos na mag-umpisa ka sa pagiging mahirap, umpisahan mo na. Tanggapin mo mahirap ka. Kasi, sino nakaalam? Hindi natin alam. Sa dakong huli ng buhay mo, magiging maginhawa ka. Hindi ko sinabing magiging mayaman ka, magiging maginhawa ka. Mahirap ka man, sa wakas ng buhay mo, pwede ka maging maginhawa. Kasi alam mo, isa ka sa tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen? Diba? Sayang nga lang, wala kaming binanda sa magulang namin. O diba? Pero may pangako ang Diyos sa kanyang mga anak. At tayo ang mga anak ng Diyos, pangako niya, tagapagmana ka. Kasama ni Kristo. Amen? Yan ang huwag mong wawalain sa isipan mo, tagapagmana ka. Amen? Oo nga, kahit mahirap lang ako ngayon, pero tagapagmana ako. Masaya na ako nun. Amen? Sister Gigi, di ba? Mayaman ka. Oh. Sino may sabing mahirap ka? Hindi.
Pag ikaw ay anak ng Diyos, mayaman ka. Amen. Amen. Be thankful, mga kapatid. Kaya magpasalamat ka sa Diyos. At ang tunay na sukatan ng pagpapasalamat, hindi po yung ginagawa ng Diyos bawat maibigan mo. Kaya ka lang nagpapasalamat. Be thankful then. You've got to see God as a sovereign and yourself as the slave of God. So magpasalamat ka dahil nakita mo ang katotohanan na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan na hari ng mga hari at ikaw ay alipin. Alam mo sa sarili mo, alipin ka lang. Amen. Diba? Kasi, paano mo nasabi yun? Na-realize mo eh. Inilagay sa isipan mo ng Diyos, ako, ang pinaka mataas sa lahat. Ako ang Diyos at ikaw, anak kita at ikaw ay alipin mo lang. Amen. So tanggapin natin yun, mga kapatid. Amen. Tanggapin natin ang katotohanan na tayo po ay pag-aari ng Diyos. Amen. Slave. Hindi ko po sinabi dyan na servant. Kasi pag sinabi servant, hindi pa yung pinakamababa. Kasi pag sabing servant, pwede kang sinesweldohan ka. Pero pag alipin ka, walang sweldo. Pero nagtatrabaho. Pero pakain ng Diyos. Amen! At kapag slave ka ng Panginoon, walang pwedeng gumalaw sa'yo. Pag aalin ka niya, ang gumalaw sa'yo, kawawa sa Kanya. Amen! Diba? Kaya saan ka? Servant o slave? Slave na lang. So, diba? Pag may sakit ka, sinong nangangalaga sa'yo? Siyempre yung boss mo. Kawawa itong alipin kong to. Pag-agamot kita. O, diba? Pati mga anak mo, sustentado ng Diyos. Kasi alipin ka niya eh. Wala kang ginagawa na hindi niya kagustuhan. Lahat ng ginagawa mo, kagustuhan mo. At yun ang wala tayo. Tayo kasi ginagawa pa rin natin yung mga gusto lang natin. Yung gusto ng Diyos, ayaw natin. Gusto ba natin hanggang alas 2 tayo? Gusto naman. Ayaw ko niya, gusto. May kainan pa tayo eh. Hindi kayo mag-alala. Bago mag-alas 2 sila kain. Okay. So, mga kapatid, letter C na tayo. A thankful heart, kasi tatlo lang yung roots. Una, focus sa Diyos. Ikalawa, maging submissive. Then, pangatlo, a thankful heart is overwhelmed by God's grace. Overwhelmed. Wow. Ano to? Diba? Mapupuspos ka. O kaya, matatakpan ka ng biyaya ng Diyos. Malulunod ka sa biyaya ng Diyos. Gusto niyo bang malunod sa biyaya ng Diyos? Masarap. Amen. Lumalangoy ka sa biyaya ng Diyos. Ang daming biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, nung in-outline na po ni Nathan, yung mga pangako ng Diyos kay David, si David po ay nawindang. O pakibasa, 2 Samuel 7:18. Pagkatapos nito, pumasok sa Torres galing David. Ako po at nanalangin. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginagawa ninyo sa akin. Panginoong langit. Diba? Eto sa English, sabi niya, sino ako, Panginoon? Who am I? Oh Lord. And what is my house? Ano ba ang pamilya ko? Ano ba ang bahay ko? Para ako'y pansinin mo, pagtuunan mo ng pansin na katulad nito. Hindi ba mawiwindang ka? Hindi ba pwede hindi ka maiyak? Bakit? Kasi ito ang Diyos. Inilublob ka sa kanyang mga pagpapala, sa kanyang biyaya. Nilunod ka. Amen. Hindi ba masasabi mo, Lord, hindi ko deserve ang mga bagay na yan. Diba? Sino ako, Panginoon? Kaya sabi nga ni David, sino ako? Then mula siguro nang magkaisip siya, nakita niya na ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya siya nagpapastol, palibasa bunso, sa kanya iniwan ng tatay niya yung pangangalaga ng mga kawan.
Kasi ang mga kapatid niyang mga panganay sa kanya, naging sundalo na po ng Israel. Siya na lamang po ang naiwan mag-isa na nangangalaga ng mga tupa. Pero nung pumunta si Samuel sa bahay nila, hinanap ang mga magkakapatid na hinanap ang mga anak ni Jesse. Sabi, dumaan yung panganay, sumunod. Wala na bang iba? Kasi wala pong sinasabi ang Diyos sa akin na pwedeng maging hari. Ang sabi ni Jesse, yung bunso ko na doon, nagpapastol, pakitawag. Tinawag si David, nakita. Sabi ng Diyos, siya ang susunod na hari. Pastil pa lang. Pastor na eh. Diba? Mga kapatid, pwede kang gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Gagamitin ka katulad ni David. Pagdapat bata ka pa, wala kang karanasan, pero dahil kasama mo ang Diyos, siya ang bahala sa iyo. Sabi nga, huwag mong isipin kung anong sasabihin mo, kung anong isasagot mo. Bahala ang Diyos na sasagot para sa iyo. Amen. Natatakot ka mag-share? Kasi baka sabihin, sige nga, anong talata yan? Huwag ka po alam eh. Di ba? Hindi, huwag kang matakot. Ang isi-share ko lang naman yung karanasan mo sa Panginoon. Huwag yung karanasan ng iba. Kasi pag tinanong ka, wala kang alam. Kasi interrogation yan. Pero pag ikaw, at karanasan mo ang sinasabi mo, kahit anong tanong sa'yo, mas makasagot mo. Kasi totoo nangyari sa buhay. Amen. Si David po gano'n. Kaya ang tugon nga po ni David, sino ba ako? Panginoon. Who am I? Amen. Una po, pag-usapan natin yung biyaya ng Diyos. Grace means God's unmerited favor. So, sa una, ang grace po ay unmerited. Pag sinabing unmerited, hindi mo deserve. Okay. We do not deserve it. Kaya sa sagot po ni David, who am I? Ibig sabihin lamang po niya, alam niya sa sarili niya, hindi siya worthy na tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Grace is an act of God. We cannot understand grace until we are overwhelmed by the sense of our unworthiness. Hindi po natin maiintindihan, hindi natin mauunawaan ang ibig sabihin po ng biyaya hanggat hindi mo nauunawaan na ikaw ay unworthy. Wala kang kakwenta tao. Pastor, may kwenta naman ako eh. Sabi mo lang yun sa sarili mo. Kasi, ang tingin natin sa sarili natin, tayo ay mahalaga. Pero, wala tayong halaga. At kung meron tayong halaga ngayon, dahil po sa Diyos, binigyan ka ng halaga ng Diyos. Ibinigay sa iyo ang kanyang Espiritu, kaya meron ka ng halaga. Kasi ang Espiritu, walang katumbas na halaga. Kaya ang tao, wala rin katumbas na halaga. Kaya nga, bawal pumatay. Amen. At bawal magpakamatay. Naintindihan? Okay. Okay, sige po. Ayun, punta na tayo sa the fruit. Sa prutas na tayo. Sa bunga. Una, sa ugat. Ito na po yung bunga. Malapit tayo kumain. Bunga na eh. Kakain na. A thankful heart results in prayer for the promises of God. Ito yung bunga. Ang bunga ng mapagpasalamat na puso, nananalangin sa Diyos. Kaya ang hindi mo pa nanalangin, ibig sabihin yan, wala ka pang bunga. Amen. Bunga po, pananalangin yan. Although God had promised David to do all these things, all these great things, David did not take God's promises for granted. He turned it into prayer for fulfillment. So, kahit na maraming pangako ang Diyos kay David, at dahil nga po sa mga pangakong ito, natutunan po ni David na manalangin. Ngayon may tanong, bakit ba kinakailangan natin manalangin? Why do we need to pray if God has promised to do it?
Bakit kinakailangan mo manalangin? Kung ipinangako naman ng Diyos na ibibigay sa'yo. Bakit? Diba? Nangako siya. Siyempre, alam natin ang pangako dapat tinutupad. Pero bakit kinakailangan mo? Kasi mga kapatid, may mga bagay na hindi po natin maunawaan sa ngayon. It is hard for us to understand why. But one thing I know, God uses prayer to accomplish His purpose. Ginagamit po ng Panginoon ang panalangin para may sa katuparan ang kanyang layunin. Amen. So kinakailangan talaga natin mag-pray. Kaya nga tinuruan niyo tayo mag-pray. Diba? Kasi may mga bagay na nagagawa ang panalangin na hindi magagawa kapag hindi ka nanalangin. Amen. Diba? Yun, mga kapatid. We need a bunch of prayer warrior like David. So kinakailangan daw natin ng maraming prayer warrior na katulad ni David. Kaya nga tayo, meron tayong 24 hours na prayer chain. Diba? Kasi kinakailangan talaga yan sa buhay po natin. May mga prayer warrior. Kung walang warrior, lagi tayong talo sa labanan. Pero bakit tayo nananalo? Bakit tayo kahit may sakit na, nagpupunyagi pa rin, nagpupursigi pa rin, nagpupumilit pa rin na sumamba sa Diyos? Kasi may nananalangin para sa iyo. Amen? Kilala niyo na ba, mga kapatid niyo? Ako, kahit wala akong listahan, kilala ko na kayo lahat. So, pati mga anak ninyo, kilala ko. At gusto ko pa nga dumagdag. Sabi ko, pwede pang madoble, mamememorize ko pa sila lahat. Wala pa tayong 50 dito, ha? 40 lang tayo mahigit. Kaya memorize ko pa kayo lahat. Hindi ko lang alam pag magsanda na. Kung ma-memorize ko na lahat, ang pangalan na. Pakikilala ko mga personal. So mga kapatid, katulad ni David, panalangin po tayo. At punong-puno ang ating panalangin ng mga pagpapasalamat. At dahil po dito tayo po ay mayu-unite together. Tayo daw po ay mapagsasama-sama sa gawain ito ng ating Panginoon. And the Lord will fulfill His promises. At gaganapin ng Diyos ang kanyang pangako sa iglesia ito. Amen. Kung paano ginanap niya ang pangako niya kay David, gaganapin niya rin po niya sa atin. We need a bigger vision of what God has promised. And what we will do concerning this church in response to our prayer. So mga kapatid, may gagawin po ang Diyos bilang tugon sa ating mga panalangin. At sa pagtatapos po, conclusion na tayo. Whatever our need, it is covered by the promise of God. So ano man daw po ang ating pangangailangan, lagi mong tandaan, lahat ng pangangailangan mo, natatakpan ng pangako ng Diyos. Walang pangangailangan ng tao na hindi kayang tugunan ng ating Panginoon. Kasi covered yan ng promise ng ating Panginoon. No matter how overwhelming our circumstances, we can hope and live in thanksgiving because God is our sovereign God, who always acts grace toward us, and we can take His promises and turn them into prayer for His glory. Mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat ang kanya na pong mga pangako ay pwede po nating matanggap sa pamamagitan ng ating pong pagsusumamo sa Diyos, sa ating pong paglapit sa pamamagitan ng pananalangin sa ating Diyos. Mga kapatid, lagi mong alalahanin, may ugat, lagi ang pagpapasalamat. At kung ito'y may ugat, iyak magbubunga. At ang pagpapasalamat ay magbubunga ng pananalangin sa mga anak po ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat at tayo po sa dami ako.